Ipagdasal niyo na makabalik ako ng buhay, dahil baka sa susunod na pagbalik ko ay nakakabaong na ako. Ito ang mga eksaktong mga binitawang salita ni Sam Abraham sa kanyang ama habang siya'y papaalis mula sa India papuntang Australia. Si Sam Abraham na 35 taong gulang ay namumuhay ng payapa sa Epping, Melbourne, Australia. Kasama ang kanyang asawang si Sophia na 34 na taong gulang at ang kanilang 7 taong gulang na anak na lalaki. Ang mag-asawa ay tubong Kerala, India, na lumipat sa bansang Australia matapos na makahanap ng magandang trabaho doon. At taon-taon ay bumabiyahe sila pabalik sa Kerala para maglaan ng oras at magbakasyon kasama ang kanilang mga pamilya. Noong October 1, 2015, si Sam, Sophia at ang kanilang anak ay nagbakasyon at lumipad patungong India. Matapos nagugulin ang 2 linggo sa piling ng kanilang pamilya, ay oras na para bumalik sa Australia sa pagsapit ng October 12, 2015. Habang nagpaalam na sila sa lahat ng pamilya ay walang kaidea-idea ang mga magulang ni Sam na ito na pala ang huling pagkakataong makikita nila ang kanilang anak. Hapon na nang dumating sila sa Australia at nang kinagabihan, sina Sam, Sophia at ang kanilang anak ay salo-salong naghapunan at pagkatapos ay natulog. Kinaumagahan gaya ng dati, maagang nagising si Sophia. Pumunta siya sa kusina para magtimpla ng kape. Pagkatapos ay sinubukan niyang gisingin ng asawang si Sam. Ngunit sa araw na yon ay iba. Si Sam ay hindi nagising. Noong una ay iniisip lang ni Sophia na baka pagod lang ang asawa. Muli ay tinawag niya ito sa kanyang pangalan, ngunit natili pa rin itong mahimbing sa pagkakatulog. At nang sinubukan niya muling gisingin ito ay hindi pa rin ito tumugon. Doon ay nakaramdam siya ng pag-alala at pagpanik. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay napalitan ng takot. Sinimulan niyang tawagin ang pangalan ng asawa ng mas malakas. At nagsimulang mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang malakas na iyak ay umabot sa mga kapitbahay at nagmadaling pumunta sa kanilang tahanan. Pagpasok nila sa loob ay nakita nila si Sam na nakahiga sa kama at wala ng buhay. At mabilis silang tumawag ng ambulansya. Agad namang dumating ang mga paramedics. Ngunit pagkatapos na suriin si Sam ay nakumpirma nilang ang nakakaawang si Sam ay pumanaw na ilang oras na ang nakakalipas. Laking gulat ni Sophia. Ang balita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok. At hindi naiintindihan ng kanyang isipan ang nangyayari na tila gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap lang. Makalipas ang 3 araw noong October 15, ang kanyang pamilya ay nakatanggap ng napakasakit na balita. At nang marinig ng ama ang pagkamatay ni Sam, ay nadurog ang kanyang puso at hindi mapigilang umiyak. Sa gitna ng kalungkutan ay naalala ng ama ang sinabi ng kanyang anak bago ito umalis papuntang Australia, na di umano ay baka bumalik ito sa Kerala ng nakakabaong. Binanggit din ni Sam ang mga salitang ito sa kanilang mga kamag-anak. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi naiisip na ang mga salitang yon ay magkakatotoo. Tanging buong akala nila ay nagbibiro lamang si Sam. At makalipas lamang ang 3 araw noong October 18, ang bangkay ni Sam ay dinala sa tahanan ng kanyang pamilya sa Kerala, India mula sa Melbourne. At pagkatapos na makompleto ang mga kinakailangang ritual, ay inihimlay ang bangkay ni Sam sa likod ng bahay sa isang lugar kung saan minsan siyang naglalaro noong bata pa siya. Dahil sa magandang pakikisama ni Sam pati ng kanyang buong pamilya, ang buong nayon ay labis na nalungkot na parang sila ang nawalan ng anak. Samantala, habang hindi napigilan ni Sophia, ang pag-iyak sa loob ng 5 mahabang araw ay nanatili pa rin siya sa bahay ng pamilya ni Sam, habang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang pananatili sa India ay hindi magandang idea dahil alam niyang kung mananatili siya doon ay mawawalan siya ng magandang trabaho. At kahit nababalot ng sobrang kalungkutan ng kanyang puso ay gumawa siya ng isang matigas na desisyon. Nagpasya siyang bumalik sa Australia. Doon ay nakatira din ang kapatid ni Sophia na nagtatrabaho bilang nurse. Naniniwala siya na kung magkakasama sila ng kanyang kapatid, ang lahat ay magiging maayos. At noong October 24, bumalik si Sophia at ang kanyang anak sa Australia. Ngayon ay kailangan niyang ipagpatuloy ang bagong buhay. At sa kabila ng sakit ay handa siyang harapin ang mga pagsubok na darating sa hinaharap. At tuwing Sabado ay tinatawagan niya ang mga magulang ni Sam sa Kerala.
Sina Sam Abraham at Sophia ay lumaki sa Caravalor sa Kerala. Sila ay magkapitbahay at matalik na magkaibigan mula pagkabata. Si Sam ay music lover. Tuwing linggo ay kasali siya sa choir ng umaawit ng panalangin sa simbahan kasama ang mga miyembro. Samantala si Sophia na mahilig ding kumanta ay madalas na nakakasama si Sam sa simbahan dahil isa rin siyang music lover. Sabay din nilang natapos ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo at lumipas ang mga taon sa kanilang pagkakaibigan na nauwi sa pag-iibigan. At noong 2003, nangako sila sa isa't isa na pagkatapos ng kanilang pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho ay magpapakasal sila. Sa panahong ito, lumipat si Sam sa Dindigul sa Tamil Nadu upang ituloy ang kanyang kursong Master of Business Administration. Habang si Sophia ay nagpatuloy sa kanyang postgraduate studies sa Mahatma Gandhi University sa Kottayam. Nag-aral siya ng Master of Science in Electrical sa Electronics. At kalaunan ay nakakuha ng trabaho si Sophia sa isang IT company sa Bangalore. Di nagtagal ay lumipat siya sa Anantapunam para sa trabaho. Samantala pagkatapos ng kanyang pag-aaral ay nagsimula si Sam na magtrabaho sa isang lokal na bangko. At kalaunan ay pumuntang Dubai kung saan nakakuha siya ng trabaho sa isang UAE Forex Exchange Company. At dahil sa magandang takbo ng karir, napagtanto nila na oras na para gawin ang susunod na hakbang na magpasyang magpakasal. At nang ipinaalam ni Sam sa kanyang pamilya ang plano nilang magpakasal ni Sophia, ang kanyang ama ay mahigpit na tumutol. Dahil ayaw nilang maging manugang si Sophia. Sa totoo lang ay maganda naman ang reputasyon ng pamilya ni Sophia at ang kanyang ama ay isang retired defense officer. At nang sabihin ni Sam kay Sophia ang pagtutol ng kanyang pamilya para sa kanilang kasal, ay nagpa siya itong makipag-usap ng diretsyo sa ama ni Sam. Sinabi niya na kung hindi daw niya umano mapapangasawa si Sam, ay hindi niya kayang mabuhay pa. Dahil para daw sa kanya ay wala nang saysay ang mabuhay nang wala si Sam. Gayunpaman hindi nagbago ang isip ng pamilya ni Sam. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nakitaan ng kabaitan at paggalang si Sophia ng ina ni Sam. Pinakitunguhan niya ang lahat ng may magandang pag-uugali at unti-unting napalambot ni Sophia ang matigas na puso ng mga magulang ni Sam. Kalaunan ay napagtanto nila na parehong nasa hustong gulang na sina Sam at Sophia at may mga kakayahan na silang gumawa ng sarili nilang desisyon sa buhay. Kaya naman naunawaan nilang hindi tamang humadlang sila sa kaligayahan ng dalawa. At noong 2008, matapos dumaan ang napakaraming hamon sa buhay, sa wakas ay ikinasal sina Sam at Sophia. At nang sumunod na taon noong 2009 ay lalo pang lumaki ang kasiyahang nararamdaman ng mag-asawa nang dumating sa kanilang buhay ang isang lalaking sanggol. 10 buwan pagkatapos ng pagkamatay ni Sam, noong August 12, 2016, nakatanggap ang ama ni Sam ng nakakagulat na tawag mula sa pulisya ng Australia. Sinabi sa kanya ng opisyal na ang kanyang anak ay hindi namatay dahil sa atake sa puso, gaya ng pinaniniwalaan ng lahat. Dahil si Sam ay pinatay. Sinabi din nila na inaresto nila ang asawa ni Sam na si Sophia dahil sa paghihinalang sangkot ito sa pagpatay. Ang balitang ito ay tumama sa pamilya ni Sam na parang kidlat at iniisip na kung si Sam ay namatay dahil sa atake sa puso, paanong si Sophia ay inakusahan ng pagpatay. Ang tanong na ito ay nagpaikot-ikot sa kanilang kaisipan at bumuo ng kalituhan. Ngunit ang katotohanan ay lumabas sa pamamagitan ng autopsy report na ginawa sa bangkay ni Sam, naganap na nagpabago sa direksyon ng kaso. Ang resulta ay nagpakita na si Sam ay hindi namatay dahil sa atake sa puso, kundi nalason sa pamamagitan ng cyanide. Ang antas ng cyanide na nakita sa kanyang katawan ay napakataas at malinaw na ito ang dahilan ng kanyang kamatayan. At talagang napakamisteryoso ng mga bagay dahil natagpuan din ng mga sumuri ang isang sleeping pills sa kanyang katawan na nangangahulugan na maaaring siya'y drinoga muna bago nilason. At malinaw pa sa sikat ng araw na ang kanilang natuklasan sa pagkamatay ni Sam ay hindi sanhi ng natural na atake sa puso. Ngunit ito ay isang maingat at pinagplanuhang pagpatay. At ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa direksyon ng pinakamalakas na hinala sa asawa ni Sam na si Sophia. Ngunit ngayon, ang isang malaking katanungan na kung paanong si Sophia, ang babaeng labis na nawasak sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na asawa, ay nasangkot sa isang bagay na kakilakilabot.
At bakit nagsimulang maghinala ang mga pulis kay Sophia? Kaya naman nagpasya ang Australian Police na mag-ingat sa pag-iimbestiga pagkatapos na matanggap ang postmortem report. Hindi sila nagmadaling tanungin si Sophia at itinago nila sa kanya ang mga kritikal na detalye tungkol sa cyanide dahil gumamit sila ng taktika na ginagamit sa maraming investigasyon sa mga kaso kung saan hindi agad natutukoy ang kriminal. Madalas silang kumikilos ng normal kung minsan para maiwasan ang hinala. Gayunpaman, sa sandaling ang pinaghihinalaan ay magsimulang maniwala na ang ginagawang pag-iimbestiga ng kapulisan ay lumalamig at ang atensyon ay lumilipat sa kabilang direksyon, maaaring magsimula silang mag-relax at madali na para sa pulisya na makakita ng mga signs na magtuturo sa suspect. At walang kaalam-alam si Sophia nang mga pulis ay nag-set up ng maraming surveillance team para siya'y mabantayan ng maigi. Ang isang team ang nakatalagang sundan siya kahit saan siya magpunta para malaman ang kanyang pang-araw-araw na aktibidad at kung sino-sino ang nakakausap. Ang isang pang team ay nakatuon sa pagsubaybay sa kanyang phone call records na tahimik na pinakikinggan ang anumang mga pag-uusap na maaaring magbunyag ng isang bagay na mahalaga. At ang ikatlong team ang nakatutok sa pag-iimbestiga sa kanyang mga bank records na naghahanap ng mga hindi pangkaraniwang transaksyon at makitaan ng masasamang motibo. At alam ng pulisya na kahit ang pinakamaingat na mga kriminal ay nagkakamali din sa paglipas ng panahon at handa silang hintayin si Sophia na madulas. Di naglaon, ang matyagang pag-iimbestiga ng mga pulis ay nagbunga dahil 5 buwan pagkatapos ng kamatayan ni Sam, natuklasan nila ang isang malaking clue. Nalaman nila na inilipat ni Sophia ang sasakyan ni Sam sa pangalan ng isang lalaking nagngangalang Aaron Camalasanan. Di nagtagal, pagkatapos noon ay nagbukas siya ng joint bank account sa pangalan nilang dalawa. At inilipat niya ang lahat ng pera ni Sam sa account na ito. Napansin din ng surveillance team na sumusubaybay kay Sophia na may kakaiba dahil ilang araw na siyang lihim na nakikipagkita kay Aaron. Ang dalawa ay nagkikita sa isang tahimik na lugar kung minsan sa isang park sa Melbourne. At sa ibang pagkakataon ay sa isang maliit na cafe. At pinapanatili nilang maingat ang kanilang lihim na pagkikita. Kasabay nito, ang isa pang team ng mga opisyal ay lihim na nagre-record ng kanilang pag-uusap sa telepono. Ang mga tawag ay tumatagal ng higit pa sa 100 oras na pag-uusap. Ngunit ngayon ang malaking tanong, kung sino nga ba talaga si Aaron Camalasanan? At ano ang koneksyon niya kay Sophia? At sa misteryosong pagkamatay ni Sam? Ang pagsisiyasat ay nagsimulang humantong sa isang bagong landas at ang pulisya ay sabik na malaman ang higit pa sa tungkol sa taong ito at kung ano ang papel na ginagampanan niya sa kaso. At para maintindihan na kung paano pumasok si Aaron sa isang masayang pamilya, ay kailangan nating balikan ang nakaraan ni Sophia. Noong 2003, handa na si Sam na pakasalan si Sophia. Ngunit bago gawin ang malaking hakbang na yon, ay nagpasya muna siyang lumipat sa Dindigul, Tamil Nadu upang tapusin ang kanyang pag-aaral. At sa panahong ito, si Sophia ay may sariling mga plano sa buhay. Nag-enroll siya sa Mahatma Gandhi Institute sa Kottayam upang mag-aral para sa isang MSc Electronics. At sa institute na ito, nag-cross ang landas nila ni Aaron. Noong unay naging matalik silang magkaibigan at gumugugol ng maraming oras na magkasama sa pag-aaral at pakikipag-usap. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang pagkakaibigan ay naging matibay at ang kanilang sinimulang pagkakaibigan ay naging mas malalim pa. At kahit na si Sophia ay nasa isang commitment na relasyon kay Sam, ay nagsimula siyang magkaroon ng damdamin para kay Aaron. At nang lumalim pa ang kanilang koneksyon ay natagpuan ni Sophia ang kanyang sarili na labis na nahuhulog ang loob kay Aaron. Dumating pa nga sa puntong nag-propose siya kay Aaron. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang lihim na relasyon hanggang matapos ang taon ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Si Aaron ay nagtapos at nakakuha ng trabaho noong 2005. Samantalang sina Sophia at Sam ay muling nagkaroon ng ugnayan matapos ang kanilang pag-aaral at nagsimulang gumugol ng oras ng magkasama. Ang nakakagulat lang ay hindi ipinagtapat ni Sophia kay Sam ang tungkol sa lihim na relasyon niya kay Aaron. At noong 2008, nagpropose si Sam kay Sophia.
at excited na ibinahagi sa kanya ang balita tungkol sa trabahong nakuha niya sa Oman. Tila mukhang magiging maganda ang takbo ng kanilang kinabukasan. At di nagtagal sila ikinasal sa isang traditional na wedding church. Makalipas ang isang taon, nanganak si Sophia ng isang batang lalaki. At nagsimulang lumaki ang kanilang pamilya. Habang si Sam ay nagpatuloy sa pagtatrabaho sa Oman, kumuha naman ng trabaho si Sophia sa Bangalore. At kahit pa pinaghiwalay ng distansya, nanatili pa rin ang kanilang relasyon at lumilitaw na perpekto ang lahat. Mayroon silang isang masayang pamilya. Ngunit sa kabila nito ay hindi masaya si Sophia. Kahit na pagkatapos siyang pakasalan ni Sam ay natagpuan niya ang kanyang sariling umiiyak araw-araw. At gabi-gabi ay isinusulat niya ang kanyang mga emosyon sa isang diary na kalaunan ay naging isang mahalagang ebidensya sa korte. Isang araw, ang kapatid na babae ni Sophia na nagtatrabaho bilang nurse sa Australia ay inimbitahan siya na sumunod sa kanya sa Australia. At sinabing makakahanap siya ng magandang trabaho doon na babagay sa kanyang degree. Kaya naman nagpasya si Sophia na mag-apply ng trabaho sa isang kumpanya sa Australia. At swerte namang napili siya. Kaya agad siya naghanda na lumipat sa Australia kasama ang kanyang anak na lalaki na nasasabik sa bagong pagkakataon. Samantala si Sam na nasa Oman sa panahong yon ay niyaya si Sophia na pumunta doon upang sila'y mamuhay na magkasama at maging masaya nang walang distansya sa pagitan nila. Gayunpaman sa halip na sumama sa kanya sa Oman, mabilis na nagpasya si Sophia na lumipat sa Australia. Sa totoo lang ay may dahilan sa likod ng kanyang desisyon at hindi lang ito tungkol sa trabaho. Dahil ang tunay na dahilan ng paglipat ni Sophia sa Australia ay si Aaron na nakatira doon. Kaya naman si Sam na gustong-gustong makasama ang kanyang asawa at anak ay humiling sa kanyang kumpanya na ilipat siya sa kanilang branch sa Australia. Gayunpaman pumunta si Sophia sa Australia hindi para sa trabaho, kundi malayang gumugol ng oras kasama si Aaron sa pag-aakalang walang sino man ang makakaalam sa lihim nilang pagkikita doon. Ngunit nang dumating si Sam sa Australia, ay nadama ni Sophia na ito isang problema. Sa pag-alala sa sitwasyon, kinumpronta niya si Aaron at sinabing hanggang kailan sila magkikita ng patago at dapat daw ay magsama na sila ng tuluyan. Ang pag-uusap nila ay nagmarka ng bagong plano at nagsimula silang magplano na alasin si Sam sa kanilang buhay. At hindi nagtagal ay sinimula ni Sophia na ibahagi kay Aaron ang kanyang naisip na di mo akalain na pagpatay sa kanyang asawa upang maisakatuparan na ang kanyang planong makasama si Aaron habang buhay. At matapos na lumipat sa Australia, ay nagsimulang mapansin ni Sam ang mga pagbabago sa ugali ni Sophia. At sa loob ng ilang araw, nagsimula siya maghinala na may mali. Madalas niyang tinatanong ang asawa kung saan ito galing, saan pumupunta, at kung ano ang ginagawa. Ngunit hindi siya binibigyan ni Sophia ng malinaw na sagot na humahantong sa madalas na pagtatalo sa pagitan nila. Sa kabila ng kanilang problema, taon-taon naman ay bumabiyahe sila sa Kerala, India upang bisitahin ang kanilang pamilya. At ito ay sa panahon ng isa sa mga pagbisitang ito noong October 2015, kung saan si Sam ay nagbitaw ng nakakatakot na pahayag na tila isang pangitain. Na sinabi niya sa kanyang pamilya na pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay. Hiniling niya na ilibing siya malapit sa puntod ng kanyang lolo. Walang nakakaalam sa mga sandaling yon na magkakatotoo pala ang kanyang mga sinabi. Pagkatapos na bumalik sa Australia makalipas lamang ang 2 araw noong gabi ng October 14, isinagawa ni Sophia ang kanyang nakamamatay na plano. Nang umuwi si Sam mula sa trabaho ay naghapunan sila. Matapos noon inabutan siya ni Sophia ng avocado shake na inihanda nito. Walang ka-idea si Sam na lihim pala itong hinaluan ni Sophia ng sleeping pills. Agad niyang ininom ito at sa loob ng ilang minuto ay nawalan siya ng malay. At sa pagkakataong yon ay lumabas si Aaron na nagtatago sa loob ng bahay bago pa man makauwi si Sam. Nang makita niya si Sam na walang malay, ay agad niyang sinabihan si Sophia na maghanda ng orange juice. At sa oras na yon ay naghalo sila na isang nakamamatay na dami ng cyanide sa juice. At walang awa na ibinuhos nila ang katas ng lason sa bibig ni Sam. At ang epekto ay agad na lumabas sa kanyang katawan. At sa loob ng ilang sandali ay nagsimulang bumula ang kanyang bibig. Pagkatapos ng kanyang huling hininga. Matapos noon si Aaron at Sophia ay nanatili sa parehong lugar kung saan namatay si Sam. Nang masigurado nilang wala ng panganib ay umalis si Aaron sa bahay at iniwan si Sophia.
At noong gabing yon ay walang takot na natulog si Sophia sa tabi mismo ng walang buhay na katawan ni Sam. Kinaumagahan ay sinimulan niya ang kanyang planong pag-arte at ang kanyang performance ay talagang kapanipaniwala. At kahit pa ang mga pulis ay napaniwala niya na si Sam ay namatay ng natural, umiiyak siya sa harap ng lahat na nagpapanggap na isang heartbroken na asawa. Ang lakas pa ng loob niya na ipakita sa kanyang anak ang ama nito na wala ng buhay, na umaarteng inosente. Pagkatapos ng libing ay agad na bumalik si Sophia sa Australia at ipinagpatuloy ang relasyon nila ni Aaron. Ang dalawa ay naniniwala na ang kanilang kakilakilabot na lihim ay safe at walang sinuman ang naghihinala sa kanila. Ngunit wala silang idea na ang kanilang mga aksyon ay nakakuha ng atensyon ng isang matinik na police officer. Habang nakatutok ang mata ng pulis kay Aaron, ay may napansin itong kahinahinala. Dahil si Aaron ay madalas na bumibisita sa isang bar. Agad na nakakita ang pulis ng idea. Nagsimulang pumunta ang detective na ito sa bar na yon at maingat na pinapanood ang bawat kilos ni Aaron. Nagpapanggap siya na isang customer at dahan-dahang nakikipag-usap kay Aaron. Ngunit ang totoo ay naghain siya ng bitag at naghihintay ng tamang oras kung kailan magkakamali si Aaron na hindi ito namamalayan na isang pulis ang kanyang kausap. Di naglaon ay naging matalik silang magkaibigan. Isang gabi nang si Aaron ay nalasing, nagsimula itong magsalita ng labis at isiniwalat ang katotohanan tungkol sa kanyang ginawa. At nang makatulog sa sobrang kalasingan, kinuha ng pulis ang kanyang cellphone at sinunmulan itong suriin. Doon ay natagpuan nila ang pinakamalaking patunay ng mga call records ni Aaron kay Sophia. Kasama ng matibay na ebidensyang ito na hawak nila, ay hiniling nila sa korte na hukayin ang katawan ni Sam at gawin ng autopsy. Agad namang sumang-ayon ng korte. At habang ang mga opisyal ay inimbestigan sina Aaron at Sophia, ay inilabas naman si Sam mula sa libingan sa Kerala. Ang mga resulta ng autopsy ay nagpapatunay na ang kanyang katawan ay naglalaman ng cyanide at sa pagtatanong kapwa sina Sophia at Aaron ay umamin. Ang hukom na humahawak ng kaso ay nagpataw kay Aaron ng 27 years na pagkakakulong at walang posibilidad na parol. Habang si Sophia naman ay hinatulan ng 22 years na pagkakakulong at walang posibilidad na parol. Sa korte ay napaiyak si Sophia at humiling ng maikling sintensya, nagsasabing siya ay may anak na batang lalaki. At ang tugon ng judge ay di umano ay mas mabuti sa bata na hindi siya makasama. At ibinigay ang kustodiya ng bata sa kapatid ni Sophia na si Sonia. Gayunpaman ipinaglaban din ng mga magulang ni Sam ang kustodiya ng bata at pinakinggan ng korte ang kanilang kahilingan at nagpasyang ibigay ang bata sa kanila. At para sa kasong ito, walang mga lihim na nananatiling nakabaon magpakailanman dahil ang katotohanan ay laging nakakahanap ng paraan na mabunyag sa ibabaw, tulad ng hustisya. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.